Hello, everybody. This is my first ever interview in the podcast. I am so excited. Welcome to Ayoko na maging marupok. And isa sa mga karupukan ng sambayanan ay makikita natin sa porn addiction, sadly. And I have here with me Maan Pataleta, and she is the author of Redeemed Quitting Porn for Good. Ayan. Welcome, Maan, to the podcast. Hi po, Miss Marian, and hi po sa ating mga listeners. Kamusta Excited ka? to be here. Okay naman po. Um, Yun po, okay naman. Sorry. Okay. Simulan natin sa tanong na ano ang nag-inspire sa'yo para sumulat ng libro about sa napaka mahirap na topic na ito? Yeah, to be honest po, actually po yun nga dahil na-push niyo po siya sa akin and I just want to Walang really kinalaman. have my story out there and sa simula para lang siyang simple journal, gano'n. Kasi sabi ko parang I like kapag nakakabasa ako ng mga books, I like na when they let me in their mind. And parang how I write that book is how really is like a ano, readable journal. Sabi nga nung friend ko na nagbigay ng feedback, it's like a readable journal and you really will be let inside my mind. So, yun po. And the struggles, ano, and I felt na it's needed din. Like how many times you affirmed that it's needed and just wanted to help kung sakali, yun po. Yeah, tapos alam niyo ba, we did a session with Maan on her book. Sobrang dami nag-attend. Mm, Ilan yes, I'm tayo very nun? thankful. Parang, Nag-30 po siya, eh, 30 hanggang 26 yan po, yun po. oo, Yes, okay. and very ano, ang daming may kailangan. And yun nga po, kwento ko lang yung nag-reach out na girl sa'kin. Parang yun nga, I see myself in her, yung mga panahong she's really struggling silently and may gan'to pala, sabi niya, we can be free pala po, sabi niya. May way out pala dito, yun ang sabi niya. Love it. So, Maan, ikaw, how long ka nag-struggle with porn addiction? Yeah, struggle with porn, yun talagang yun iniiwasan ko na siya is around 2017 to 2021. Yun na yung aware na ako dun sa scene and yet pabalik-balik pa rin ako sa Okay, dun po. 2017. Pero how long was your struggle before ka parang namulat? Yun nga, mainly ano na po, yun na, after college dire-diretso na siya kasi siyempre may sarili ng phone, may tablet, meron akong access na sarili ko dun sa porn, yun So, po. you'd say how many years ito? Oo, 11, 20, mga 15, 10, around that Wow, time po, opo. grabe! Oh my Yes God, po. amazing. Okay. Amazing that you were set free. Amen, Gaano thank you ka po. nakatagal nakawala? Di ba binibilang mo siya? Yes po. I have my counter on my other phone and that day I quit, hindi ko na siya ni-look back. And nito lang dahil nga ano, I have to review, kailangan ko review. So, yun po, as of writing, I am free for over 734 days. Yun po, so June 7 daw Wow! ako nag-ano yun. June 7, 2021, I quit yun. Opo, until Grabe. now. Ano Yes po. kayang celebration mo sa 1,000 day mo? Okay, so ano yung naging turning point for you, Maan, na ayoko na, ganon. Mhm. Meron ba Ah, nangyari? yes. The turning point po is one of my yoga meditation session with Okay. Yoga with Adrian. It was called a self-love meditation. And then dun, my self-esteem is at its lowest dahil feeling ko yung mga pinagdaanan ko with my online experience na yung mga sa mga nakakausap ko through the dating, yung mga na-meet ko sa dating app, mga naka-chat, naka-VC, yung paulit-ulit na iniiwan sa ere, and yung mga ginagawa ko din na ginagawa ko rin yun sa ibang guys, sa ibang tao. Yung feeling na hindi ako 'to, eh. Yung deep Mm. inside, I want to value the person even at the expense of my own worth and value din. Pero to keep myself from being hurt more, I tried being casual. Yeah, casual. Yung, "Wala, katawan lang naman 'yan, eh. Sige na, okey lang, bigyan natin 'yan." Parang, yun nga, parang candy, parang in the end, I felt cheap. Sabi ko nga dun sa book. Dumating sa point na ilang guys yung kausap ko and
Pero may isang guy lang naman akong hinihintay talaga. Yung Hmm. parang yun. So, parang ang nangyayari sa akin nun, Miss Marian, is if you cannot beat them, join them. Yun. Okay. My self-esteem is at its lowest, broken, felt unloved, felt ugly, felt like a dump. Alam niyo po yun, yung I'm doing things na like yoga, devotional, in the background, alam niyo, parang kailangan ko pa rin talaga siya. Alam ko kailangan ko siyang gawin. It's because to keep me afloat. Kasi kung hindi, malulunod ako dun sa mga mga iniisip ko, yung sa mga nangyayari sa akin at baka madala ako pababa, sa agos pababa. Parang it's that sin of lust that keeps my head pushing in the water. It keeps me pushing in the water. I really want to break free that time. Gusto ko ng ayoko na, ayoko na talaga. Kasi Mm. yun, so yeah, self-love meditation, I want to love myself better. Kasi I'm not loving myself kapag, yun nga, nagpupuyat ako, walang peace of mind kasi laging paranoid na baka naririnig yung ginagawa ko sa kabilang kwarto or whatever. It's not serving me anymore. Yun nga yung laging paalala sa akin ni Adrian sa Yoga with Adrian na let go of what doesn't serve you. Yung mahirap, mahirap but I have to and create a new path for me. And pinaramdam sa akin ni Lord na I am worthy of His love. That's why I want to quit. And then eventually I find lust boring and that porn is nothing but escape. Yun po. Galing. So, related to that, tingin mo, paano mo na-rewire yung brain mo Mhm. in this struggle? Eh, Sumalin po muna ako sa mga self-help program during the pandemic to become the better version of myself. Tapos doon ko po natutunan yung about building habits. Doon ko nalaman na need ko pala muna na maunawaan yung sarili ko why I do these things. What triggers me, what I can do differently. So, yun nga, my love language is words of affirmation. So, dati kinukuha ko yun sa sinusubukan kong kuhanin sa mga nakachat ko, pero wala eh, wala talaga eh. May nabasa pa ako dati na those with addiction are the great worshipers. Kasi dahil nabibigay nila yung kinikrave at dun siya babalik to get a hit, you know? So, I don't know if mababaw lang yung kaligayahan ko or whatever, but when I turn to God's word, I feel like I'm getting that hit. I created that habit of reading devotionals every morning. And when I turned to God's word, I felt like I'm getting my words of affirmation even without effort. Yung gigising lang ako, I will know that I'm already loved. Wala pa akong ginagawa, hindi ko na kailangan bend over backwards, gano'n, to please God. Unlike how I used to do with guys before. Kasi ang basehan ko nga po is yung porn, that to please a guy, you have to do it like they do on porn. So yun po, daily devotionals, study up on relationships, siyempre enroll sa FMP, tapos there I was reminded na I am far more precious than diamond, and na-instill yung identity ko as God's daughter first before anything else. Then yun, listen to podcast, faith-oriented, podcast like Langga Speaks program. Siguro po kung may podcast na kayo ng Miss Marian before the pandemic, baka sobrang ano na, mas mapaaga pero, in God's time talaga po. And yun nga po, dun ko po unang nalaman yung about the theology of the body. And dun po talaga ako nagbabad talaga. Sabi ko nga, it starts with the brain and your thoughts will pour out. And those thoughts, if not from God, you will because you have to capture it eh. You have to capture it and yan, captivate your thoughts. Ika nga, di ba po? And set yourself up for success. Nip it in the bud. Yung inaisip mo pa lang, intercept mo na agad. Basagin mo agad with God's truth. Sabi nga nung kalaban, if you're not enough or you're not worthy, anong sabi ni Lord? You are my masterpiece. Yung may plans na ako bago pa kita ginawa, I have plans for you, Jeremiah, di ba? Sabi nga sa Jeremiah 29:11. And there are other truths here na I take note of, yung I am a new creature in Christ. Yan, pag sinasabi ng kalaban, wala kang silbi, wala kang ano, hindi ka na makakalaya. No, I am I am the righteousness of God in Christ Jesus. Yan, yung mga ganyan. I am greatly loved by God. Yan, paulit-ulit mo sabihin sa sarili mo na, I am God's masterpiece. I am more than a conqueror through Him who loves me. So, sobrang daming ginawa ni Lord. Yun po. Yes, yes, I can see that. Um, Hindi kasi madali, 'di ba, when we Yes are po. trying to rewire our brain, Mm, lalo na mm. galing ka sa 10 to 15 years of Yes. parang Yung babad na babad. being enslaved by it.
At yun ang gustong-gusto ng kalaban na Yes. ma-enslave tayo para hindi natin magawa yung mga pinapagawa ng Diyos. At di natin matanggap yung mga gusto niyang regalo for us. Amen. In that span of time, yung 2017 to 2021, 2021. sabi mo, hindi, it hasn't been a perfect journey, di ba? Yes, yes po. Ginagawa mo every time nag-relapse ka? Yan po. Siyempre, the relapse. I reset my counter, tulog, and then wake up with shame. Yan na, simula na yan. Minsan nung ulit pa kasi parang tipong nilulubos pa yung kasalanan eh. Kasi, I've done it. Sige, tuloy na natin to. Yan, parang yung backsliding yan nangyayari. There's this one time na after the day I relapse, I vlog my reaction. Yung tipong pinagsakluban ng langit at lupa. Alam niyo, and I was reminded of your kwento sa book po, yung about yung bride na hindi tinuloy yung magpapakasal kahit ilang beses siya, and ano. And then nakita yung expression niya is very parang pinagsakluban nga ng langit at lupa. I felt the Holy Spirit crying, like as you said. Yan po. I debriefed myself why it happened, but reminded myself to speak kinder. Kasi yun yung po yung nakita ko sa sarili ko na hindi mo kailangang to fight. Minsan nga, kailangan siya ng tough love, pero I needed to be kinder that time to myself instead of tough love. Until I discovered or was reminded of the sacrament of reconciliation, yun nga po, and the beauty of the Eucharist. There's this one time na malakas sobra yung urge. Yung sinabi ko kay mama, noong time na nagpapahatid pa ako kay mama sa misa, until yun nga, nagdadrive na ako ngayon, I really have to go to the mass, ma, kasi, pero hindi ko natuloy. Kasi hindi ko pa ma-confess sa kanya na may ganun ang problema eh. But what I meant to say is, I'm on the verge of falling again into the sin of yung of lust again, yung gugustuhin ko uling manood ng porn. And the end, all I said was, ma, kailangan ko po talaga. Kailangan ko po talaga magsimba. Yung, there's this constant fear na parang you're looking over your shoulder na, andyan na naman yung kalaban. He's out to get you. Sabi nga sa 1 Peter 5, the enemy or the devil prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. And in my case, is really waiting to devour me that time. Mas naging aware ako na ganun. Kasi nga, I'm starting to turn to God and talikuran yung kasalanan. So, yun po yung naging parang routine na nung nagre-relapse ako. Also, nagsisimba ka. Opo, simula na po ako magsimba, ayun nga, around 2021, 2022 po, opo. Kasi Okay. hindi talaga ako masimbang tao, Miss Marian, kahit galing akong Catholic school. Ngayon ko Yes. na lang po talaga na-realize yung kahalagahan na sabi ko, Sana kung noon ko pa 'to na-realize, ngayon noon ko pa 'to na-discover, siguro iba-iba." Pero sabi nga, kanya-kanyang timing and yun nga, God's timing talaga. Opo, Yes. The gift of the Eucharist. yun opo, sobra. Meron akong nabasa somewhere, hindi ko na maalala kung saan, pero sinabi doon na if you have like, may na-inherit ka na mga generational sins and curses, Mhm, one of the things that would really heal you is the mhm, Eucharist. So, maybe mm. without you knowing, alam mo yun, ako rin ang laki ng healing pala talaga ng Eucharist, di lang natin na-realize. Yes, Miss Marian, and can I just share again, I just attended this TOB retreat online and doon diniscuss yung intimacy with Jesus. And because I have, parang trauma with touch, 'yan. Sabi niya parang how do I reconcile yung pagtanggap kay Jesus Christ na either to the mouth or the hand, ta's parang gano'n yung sabi ni Christopher West is parang when he receives the Eucharist through his hand, he gets to kiss Jesus' body. And parang dun ako nag-ano na to touch Jesus' body is very intimate. And ganun ba yung gustong intimacy ni Jesus with me? Na he doesn't have to touch me, but when his body enters my person, yun nga, yung through the Holy Communion, hinaha tina-touch lang niya yung insides ko, which dun talaga yung kailangan, where yung kailangan yung pinaka-healing. That's where the healing is the most needed, which is in the inside and not even the outside. So, Yeah, that yun po. makes a lot of sense. Thanks for sharing that. Mhm. Okay, so anong sasabihin mo naman man to your younger self, the one struggling with porn, knowing what you know now? I will try to tell it to her without breaking down, pero although I'm starting to, um, gusto ko po muna puwede ko po muna siyang i-hug,
ng matagal at mahigpit. Gusto ko muna talaga siyang i-hug. Sasabihin ko sa kanya, "Maan, I love you, kamahal-mahal ka. You are trying to your best to quit porn for good, and I know you're trying so hard. Pero sa totoo lang, hindi natin 'to kaya mag-isa, hindi natin 'to kaya mag-isa. Hangga't maaga, suko na natin 'to kay Lord, kasi walang tapon kay Lord. He can make all things new. He can even give you a new mind and spirit and heart, and He will redeem you from your sins." Yun po. Ganda, grabe. You know, ang ganda nun talaga kasi other people may be struggling with porn, other people Mhm, struggling with other addictions like premarital sex, and mhm. every sin, every addiction is really just trying to fill voids. Amen. So, tama yung sinabi mo eh, self-compassion, Mhm, being kind to yourself, embracing yourself, mhm. and reminding yourself ano yung totoo. Yes. Eh, the devil loves it when we believe lies Mhm, because it destroys us. And speaking of that, siguro maganda i-share mo lang sa kanila, ano ba yung nagagawa ng porn? Paano ba siya nakakasira? mhm, Kasi mhm, it's so normal. Naalala ko yung talk mo, ang mhm. daming nag-engage talaga sa porn, 'di ba? Yung Yes mga po, na video din, ganyan. Pero how does it destroy people, Maan? yes po. Yun nga, nabo-blur yung identity ng tao. It destroys the one who consumes it by blurring the identity of the person. That one starts to become a slave to it, to be consumed by it. They are reduced to their urges. Yung mapagbigyan lang, mairaos lang, sige na, yan. Yung akala nila they are free to do anything they want, but true freedom is in having self-control. It's one of the fruits of the Holy Spirit, according to Galatians 5. So, yun nga, nabablur yung identity niya na he's a creation of God and who is good. And yung mga pinapanood niya online is also a daughter and son of God, that they are worthy of respect and love too. Hindi ba nga sabi nga po sa Matthew 5 that whoever looks at a woman or man lustfully already committed adultery, and sinigundahan pa 'to ng Proverbs na 6:32 na the man who commits adultery has no sense, and whoever does that destroys himself. So they start to believe na they are better than those they watch. Nanonood lang naman ako nito, wala naman akong ginagawang masama, wala akong nasasaktan iba. But little did they know, they are becoming an accomplice or accessory to the crime of perpetuating porn in the culture. Kaya nano-normalize lang po yung porn, eh. Kaya wala na lang 'to ano, parang dahil nga sobrang dali pati nung access. Yeah, we have to bring back the dignity of the person, that they are more than that. They are a gift, 'di ba sabi po natin sa talk, that they are more than their urges. They are human beings with intellect. Binigyan ka ng utak ni Lord na kaya mag-isip ng tama at makakabuti, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. And that's love, that's willing the good of the other. Alam niyo po ba sa US, according to Jason Everett, that yung mga taong nagko-commit ng abuse to young girls are not even adult men, but the young boys who have access to porn, and yung mga kaedadan nila na malapit sa kanila and nabe-brainwash na nga po dahil sa mga malalaswang napapanood online. Kaya the more na kailangang bantayan ng kabataan. But really, it should start at the home, and yung mga values na nakikita natin sa mga magulang. Kaya is a big responsibility din para sa ating mga single people na ngayon pa lang to really develop and stand by our values and for our future family po. Opo. Amen and amen. Okay, man. So as we end, maybe you will have some final words of encouragement. If you want to pray for them, you Mhm. may. And Yes then po. please tell us how they can find you, how they can grab a copy of your book. Kahit si Brother Bo talagang praise niya yung libro ni Maan na kailangan talaga ngayon. So go ahead, Maan. Thank you po. Yun po, my final words of encouragement would be, sobrang mahal ka ni Lord para makita ka nagkakaganyan ka, or parang nagtatago ka sa kanya. Where are you? Who told you that you are naked? Parang gano'n. That loving call back to him, na let's not hold on to the sin anymore. Kung alam mo lang what's in store for you once you let go, sabi nga sa Ephesians 3:20.
I think this will be my prayer for them. That now to him who is able to carry out his purpose and do super abundantly more than all that we dare to ask and think or imagine, beyond our greatest prayers, hopes and dreams, according to his power that is at work within us. Sobrang hindi natin malalaman what in store for us. So, let's trust in the Lord that He will satisfy us and we will only be satisfied in Him and by Him. Let God love you. Please let God love you. And please receive His love well and know that you are worthy of His love. Sobrang love ka ni Lord. Love tayo lahat ni Lord. Amen. Amen and amen. Amen. Thank you And so much, Maan. Sige, where can we find a copy of your book? How can they reach out to you? okay, I will just send the book link para po sa show notes. Doon na lang po sa show notes na titingnan. And then, if you want to follow my socials, you can follow me at my FB public page at Maan Pataleta, at my Instagram at Maanlu, and at TikTok at Maan Pataleta. Yun po. And Lou Thank you is po. Maanlou. LOU, yes po. Right? And then Maan Yes po. Pataleta it is. Mm. All right. So, Thank you, Miss Maria. thank you, Maan. I am so mighty proud of you. And to all our listeners, tsaka yung mga nanonood, tama yung sinabi ni Maan, Ephesians 3:20, ang dami-daming treasures, regalo ng Diyos para sa iyo na ayaw ng devil matanggap mo. So sana today you will take that step, one foot in front of the other, pabalik kay God. One step at a time. And if we've heard that Bible verse na hinahanap ni Lord si Adam and Eve, yung binanggit ni Maan, 'di ba? Minsan ang naririnig mo parang galit 'di ba? Yes Nasaan ka? po. Ganon. And usually yung pagtingin natin sa Diyos is our experience with our own fathers. Pero the truth is, ang pagtawag ng Diyos is very loving. Parang, kids, come back, nasa na kayo? Mm. Ganyan. Amen. I forgive you. Okay, maglaro na ulit tayo because being with the Lord is really finding the deepest joy that our hearts are made for. So maraming salamat again, Maan Pataleta. And to all of you, including Man and I, you are all far more precious than diamond. Thank you Yay! God po. bless. Bye! Bye. Till our next podcast, guys.